Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sa Tagalog, sa mga libro ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23 patungong 25, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. May the Lord add conviction upon hearing of His word. Please be all seated. Maraming salamat sa Lord sa araw na ito. At muli tayo nagkatipon-tipon para sa isang mahalagang gawain, and that is to worship our God in spirit and in truth. So magandang paalaala po yan sa atin nang sumulat po sa aklat ng Hebreo yung pagpapalakasan ng bawat isa sa magitan ng tayo ay magsama-sama sa ating pagsamba, paninilbihan sa Kanya. Magkakaroon po muna tayo ng some facts patungkol po sa isang puno na makikita po sa California. At yun po yung tinatawag na sequoia tree. Makikita po natin kung gaano kalaki yung puno na yan compared sa tao. They are really giant trees. At magkakaroon tayo ng ilang mga facts patungkol po sa sequoia tree na yan. At meron po tayong makukuhang aral mula dyan sa natural na creation ng ating Panginoon. Una po, yung sequoia tree, it can grow to around 300 feet. Napakataas po niyan. Kitang-kita siya sa malayo. At since napakarami nila, makikita natin, isang grupo or maraming grupo ng mga sequoia tree na talaga namang halos umaabot sa langit. Hindi lamang yun, yung kanyang diameter, it exceeds 20 feet. Nakita naman natin kanina yung kung iahambing yung tao sa sequoia tree, napakaliit lamang niya ng tao, no, compared sa puno na yan. At, hindi lamang yun, it can live over 3,000 years. And you know what? Merong isang puno, I think it's also a sequoia tree, na ang sabi ng mga scientists, nauna pa kay Jesus Christ. Nandun na siya. Kasi, di ba, pag tinanggal ka, pag pinutol kasi yun, kita yung mga ring sa loob. Di ba? Pero hindi nila ginawa yun kasi sayang naman, para malaman yung edad, puputulin. Okay? So, nagkaroon sila ng guesstimation. Okay, fine. Estimation, scientific estimation. 3,000 years. Meron sa kanila, mas matagal pa. Anyway, yung mga bato na una pa sa Panginoon, di ba? Yung mga in the flesh. We know that the Lord Jesus Christ, our Savior and Creator, He created these things. Pero in the flesh, mas nauna pa sila sa ating Lord. Yung mga bato na yan, yung mga bundok, mga nauna pa yan kay David. Why? Because nung creation pa lang nandyan na sila. Pero ang kaibahan kasi ng puno nito, kasi tumubo yan eh. Tumubo. At ganun na siya katagal. 3,000 years, halos kalahati nung span ng mundo, ng age ng earth, ng universe, yung kanyang buhay. Kasi po, according sa Bible, ang earth po, hindi siya ganun katanda. Hindi po millions and billions of years old ang universe. Yun po according sa science, sa kanilang ginagamit ng mga physical instruments para malaman kung ano yung haba, yung width, yung dimension, yung tagal ng isang bagay, according sa carbon dating, ganun daw. Pero you know what? According sa Biblia, ang mundo po, hindi siya tatanda ng 7,000 years old. Our planet is a young planet. Our universe is a young universe. Yun lang po ang totoong tanda ng universe, ng entire literal creation, yung mga tangible na creation ng ating Panginoon, is only 7,000 years old. According po yan sa Bible. According sa science, millions, billions. Why? Kasi sinusuportahan nila yung theory of evolution. And we do not believe dun sa demonic teaching or science daw na evolution.
Apoy gawa ng kalaban. Upang takpan yung katotohanan, the earth is so young. We're only 7,000 years old. At kung umaabot ng 3,000 years ang punong yan, imagine kalahati ng edad ng universe. Ganun inaabot, kaya ako po kinuwento yun para makita natin kung gaano kahaba yung buhay ng puno. Ayan. At ang kagandahan po sa sequoia tree, siya po ay fire resistant. Sa laki niya, hindi siya kakayanin ng apoy. At hindi lamang yun, ang sequoia tree po, nakikinabang siya. No, nakikinabang po siya sa apoy, saka dun sa mga ash na kakalat around. Doon po muna tayo sa fire pops. Ang nangyayari po kasi pag may sunog, para siyang popcorn. Yung mga cones niya nalalaglag, and because of the fire, nagpa-pop up yung mga buto, lalong kumakalat dahil sa apoy. Ang nagsisilbing fertilizer, yung pang ash, yung abo ng mga sinusunog ng apoy, pero siya mismo hindi siya nasusunog. Imagine that. How wonderful this tree is. Sinusunog na nga, lalo pang dumadami. Nalilibing na nga sa ash, lalo pang sumisibol ang kanyang mga seeds. Wonderful. And of course, yan daw punong yan, ang napaka-wonderful pang isa. It can grow in just 3 feet of soil and withstand high winds. Alam natin, ang puno dapat malalim talagang ugat. Hanggang kailaliman. Kaya minsan yung iba kapag gumagawa ng poso, minsan tumatama pa sa mga ugat sa ilalim na yan. Ang lalim na may ugat pa. Pero ito po, hindi. Kaya na niyang tumayo, maging matibay sa 3 feet lamang ng lupa. Imagine, ilan siya? 300 feet. Pero sa 3 feet lamang ng lupa, kaya na niyang tumayo, mabuhay, at hindi siya tutumba. Alam mo kung anong sikreto ng sequoia tree? Their strength lies in the fact that the roots intertwine with other sequoias, providing mutual strength and shared resources. Sa ilalim po ng 3 feet na lupa na yon, ang kalang mga ugat magkakakonekta. Kapit ugat po silang lahat. Kung paano ang tao kapag kapit kamay sa lahat ng kanya ginagawa, nagtatagumpay siya, ganun din po ang punong ito. Kapit ugat sila sa bawat isa, kaya hindi sila tumutumba. At since magkakapit din ang kanilang mga ugat, they also share the blessings or yung mga resources na meron sila sa kanilang paligid. Yan po ang sequoia tree. Hindi lang niloob ng Panginoon, magkaroon sila ng bibig para mag-share ng gospel. Pero imagine this kind of things. How powerful, how wonderful they are. That they survive by what? Pagiging kapit ugat. Kapit kamay, kumbaga. Kaya matibay sila. Kaya nga po, ang pamagat ng message for today ay rooted love. Ang tunay na pagmamahal dapat merong ugat. Ang tunay na pag-ibig dapat nag-uugat at nakakapit sa ugat ng iba. Ganyan mismo yung ginawa ng Panginoon sa atin. Siya ay creator, we are creatures. Ang layo ng pagitan natin between God and us. Tayo'y yari sa alabok. Tayo'y yari sa putik. And yet, isang araw, yung Diyos na nag-create sa atin was found among us. Katulad natin, nahihirapan, nasasaktan, inaantok, napapagod, dumurugo kapag sinugatan, exactly like us. Hindi lamang siya nakipagkapwa, connect sa ating mga ugat, but He totally became 100% like us. Because that is the only way for Him to totally save us from our sins. Ganun po kahalaga yung true love. At katulad po sa mga nabanggit ko noong nakaraan, sad to say, wala po talaga sa atin nakapag-offer ng agape love sa ating Diyos. Wala talaga sa atin dito nakapag-offer ng unconditional love sa ating Lord. Alam niyo kung tayo talaga nag-o-offer po ng unconditional love sa ating Panginoon, nothing or no one can stop us from worshiping Him.
each and every time na yun ang panahon upang mag-worship sa Kanya. But there are lots of things in this life na pumipigil sa atin to be there, to be here sa paanan ng ating Panginoon. Number one, alam nyo kung ano? Kapwa-tao. Aminin nyo na sa hindi, we would rather be with another human being than with God. Ang daming umaagaw natin. Atensyon, number one, kapwa-tao. Pangalawa, syempre yung ating mga sarili mismo, di ba? We have lots of priorities in life. Yung oras natin nakakaunti na nga lang, halimbawa, Sunday sa Pilipinas, halimbawa, Friday dito sa bansang ito, ang sabi sa Bible, Sabbath day. Araw, di ba? Araw ng pagsamba, yun daw yung i-offer sa Diyos. But kung mapapansin ninyo, we're not really spending one day with the Lord every Sunday or every Friday. We are just spending what? Few hours. Doon pa lamang po nagkukulang na tayong lahat. Hindi Sabbath day ang binibigay natin sa Panginoon. Sabbath 3 hours. Hindi pa natin nabubuo yun. Kasi it's either we are late or maaga pa tayong umaalis. Imagine that. Sabbath 2 hours. Sabbath 3 hours the most. Yun lang po ang nai-spend natin talaga sa Panginoon. Yung Diyos na lumikha sa atin, nagsusustain sa atin, kung bakit meron pa tayong trabaho ngayon, yun lang po yung time na inilalaan natin para sa Kanya. Yung Diyos na tinatawag natin kapag tayo may problema, 2 oras, 3 oras lang po talagang i-spend natin with Him. Tutulugan pa natin yung 3 oras na yon, yung 2 oras na yon. Now, is that true love? Is that rooted love? Hindi tayo it. We are persons. Hindi tayo sequoia tree. Hindi tayo kahoy. And yet, makikita natin itong mga ito na pagkukuhanan natin ng inspiration. Kung pwede lang, Lord, maging katulad ako ng sequoia tree. Ang sabi ng Panginoon, no. You know why? Because you're far more better than a sequoia tree. I created you in my own image. Yung kasi pagkakalikha sa atin ng Panginoon. We were created in God's image. Hindi image ni Lucifer, hindi image ng mga angels, hindi image ng mga stars. We are created in God's perfect image. Yun na lamang tayo likhain ng Diyos sa kanyang wangis. We can do everything for Him and for our loved ones. Pero bakit hindi natin yon nagagawa? Aminin natin sa hindi. Mas priority natin ang iba kesa sa Kanya. Pero ngayon po pag-usapan natin, anong kapangyarihan meron kapag totoong rooted yung pag-ibig natin sa Diyos, totoong rooted yung pag-ibig natin sa Kanyang simbahan, kung talagang rooted yung pag-ibig natin sa isa't isa. God's design for us is like lang the sequoia tree. Ang design niya, magkaroon tayo ng ability to stand tall in spite of the strong winds of life. Ito ay directly related to the love and support we receive from God and one another. Colossians 3:14. Ang sabi diyan, and above all this, ang daming importanteng sinabi ni Apostol Pablo. Pero sabi niya, above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Yung mga sequoia na yun, I don't believe na meron doon na nagsosolo lang siya. Ayokong makikonnect sa ibang root. Ew! Ayoko, gusto ko solo lang ako. Kasi pag ganun nangyayari, tutumba siya. Among those many. Kasi nga kaya siya matibay, kasi nakikikapit siya, nakakapit siya sa ibang sequoia tree. Ngayon tayo rin, supposedly, dapat ganun. Hindi po natin kaya mag-isa sa buhay. Number one, siyempre, hindi natin kaya na wala ang Diyos. Pero the most neglected person in our lives is God Himself. Let me ask you a question, sagutin sarili niyo. Sino talaga sa atin nagpe-pray sa umaga? Bago gawin lahat, nagpe-pray sa umaga. Priority number 1, pagkagising. Sino yan nagpe-pray pagkagising? Sino yun? Answer yourselves. Okay, sobra naman ang aga, Kuya Eric. Sino sa atin, yung bagong matulog,
Nagpe-pray talaga. Hindi lang yun, Lord, maraming salamat sa maghapon to. Amen, tulog. Prayer po, communication, pakikipag-usap ang pinag-uusapan natin. Kung paano tayo nakikipag-communicate sa kapwa natin, habang tayo merong kliyente or customer, kinakausap natin, as in, communication talaga siya, conversation. Kailan nangyari yun na bago tayo matulog? We have a mutual conversation with God. Sige na nga, masyado namang gabi, pagod na ako nun, Kuya Eric. Pag-uwi ko talaga, gutom na ako sa kaantok eh. Tanghali na lang, okay, fine. Sino talaga sa atin yung sa tanghali? Ititigil muna lahat. Anyway, meron namang break time, di ba? Sino talaga sa atin yung merong conversation with God sa tanghali? Marami naman kapag prayer time, nagsasarado, di ba? Walang ginagawa. So, okay, fine. Sa tanghali, sino? Sino among us? Ngayon, kung doon sa umaga, tanghali, gabi, hindi natin nagagawa, then we really cannot say na we are like the sequoia tree. Una, yung ugat natin, hindi talaga siya kumakapit sa Diyos. At ang tendency po kasi kapag tayo hindi talaga nakakapit sa Diyos, ang tendency hindi rin tayo nakakapit sa bawat isa. Kasi ang Lord po, according dito, yung love niya ang nagbabind sa atin. Ang Lord po, napaka-faithful niya, di ba? Sabi nga sa Biblia, na even though we are faithless, He remains faithful because He cannot deny Himself. Yun kasi siya eh. Hindi mag-e-exist yung word na faith or faithful kung walang Diyos. Kasi yung po, the embodiment of faith, perfect faith, is God Himself. Kaya nga po yung agape love, ganun ang ibinigay niya sa atin. Ako po, hindi ko rin maiwasang magbilang. No? Hindi ko na binibilang ang sarili ko kasi matagal ko nang isinuko sa Panginoon ng Friday is for God. That's it. Period. Hindi ko rin maiwasang magbilang kung sino among us ang nakaschedule lang talaga ang pagsamba sa Diyos. Kasi it's so easy to see. Sino nakaschedule na sumamba sa araw na ito? At sino nakaschedule na iba ang gagawin sa araw na ito? And of course, there are valid reasons. Pero, kadalasan yung reason kasi natin, valid lang, minsan lang naman for us. Di okay lang yan. Sige, wag ka na muna dumalo. Masakit ba yung paa mo? Sige, wag ka na muna dumalo. You know, hindi ba, minsan napakababaw ng dahilan natin. Sa kanila, I think, matagal ko na hindi nasasabi ito. Minsan ba, hindi ba kayo nagtataka kung bakit kapag Friday nagkakasakit ang isang tao? Napansin niyo po ba yun? Sa dinabi-dabi ng araw sa isang linggo, bakit Friday may sakit? You know me, matagal ko nang pinag-pray, Lord, magkasakit na ako sa ibang araw, wag lang Friday. At kailan ako nagkasakit ng Friday? I think mas matanda pa ako sa marami sa inyo. Never po ako nagkakasakit ng Friday. Never. You know why? Because I prayed to God I love God so much. I prayed to Him, Lord, magkasakit na ako sa ibang araw. Wag lang araw ng pagsamba. And God gave it to me. Lahat kasi mahihingi naman sa Diyos kung taos sa puso natin, mga kapatid. Kung ang dahilan kasi gusto natin siya, gusto natin ng Diyos, bakit hindi ibibigay ng Lord? Mga pansin ko lang po yun ha, maybe I'm not accurate or what. Kaya lang din lang ako nagtataka. Bakit ang sakit laging sa weekend nangyayari? Why? Mag-iingat po tayo, maaaring gawa po kasi ng kalaban. Kapag sinimulan po natin, once a month, twice a month, nagkakasakit tayo kung kailang merong gawain, magtaka na po tayo kasi malamang po yung kalaban ang kumikilos dun. And don't enjoy it. Kasi po hindi dapat enjoyable sa isang anak ng Diyos na namimiss niya yung araw ng kanyang ama. Yung mga anniversaries po ba natin, okay sa inyo, nalilimutan ng mga asawa natin yung anniversaries natin, okay lang ba yun? Ang mga babae, napaka-mitikuloso niyan pagdating sa mga dates. Pag nalimutan ng lalaki yan ni Esther, lagot siya. Birthday ko, nalimutan mo. Birthday anak mo, nalimutan mo. Anniversary natin, nalimutan mo. Anniversary ng nanay mo. So, yung mga special days na yan, maraming tao, napakahalaga para sa kanila yung mga yan. Kaya pag na-miss mo, lagot ka. But you know what? What about Friday? Ganun din bang ating pakiramdam na sasabi sa ating kapwa Kristiyano? Oh, araw ng gawain, nalimutan mo. Araw ng gawain, yan ka gumawa ng schedule para, do something else.
Nakita niyo yung comparison? Pagdating dun sa mga bagay na pang sarili natin, personal, ganun tayo kamitikuloso. Napaka-detailed natin doon at never dapat ito yung nami-miss. Kundi lagot siya sa akin or lagot ako sa kanya. Pero what about yung bagay na para sa Diyos? Are we also like that? Gumagawa lang po ako ng contrast ng comparison para mas madali natin maintindihan yung pinag-uusapan natin dito. Ang sabi po dyan, above all put on love. Ang pinag-uusapan po nating love, yung love na galing sa Diyos mismo. Nasa 1 John po yan. Beloved, let us love one another. You know what? Because God is love. So marapat lamang daw ang mga Kristiyano, pag-ibig ang laging pinapakita. Ngayon po, meron kasing klase ng mga pag-ibig, mechanical na siya. There are mechanical love na kahit nakapikit ka, pwede mo nang gawin, kahit nakahiga ka, magagawa mo yung love na yon. Pero ibang klaseng love kasi ang gusto ng Lord Ang gusto niya yung personal love, yung mutual love. Katulad na naman sa mga mag-asawa, nararamdaman ng isa't isa kapag yung love nila sa isa't isa nababawasan, di ba? Di ba, andyan yung dati, di ba? Kapag tumatawid tayo, ikaw ang yung lalaki especially, yung babae, kung saan natin dun sa sakyan, andun yung lalaki dapat, tinatakpan siya. Ewan ko, kung mga lalaki ngayon, naiisip pa yan. Sa pagtawid po, mga kalalakihan, kung saan nanggagaling sa sakyan, dapat doon kayo nakapwesto to protect your wives. Protect yung mga bata, protect ang mga babae. Ginagawa pa ba ng mga lalaki ngayon yan? Naiisip pa ba ng mga lalaki yan? Yung chivalry na tinatawag? Wala. Ang bagal-bagal mo. Humabol ka. Yung pagiging maginoo, isa po yan sa ginagawa. Ulitin ko po, bakit may mga panyo ang mga lalaki nung araw? Yung pong panyo, hindi para sa kanya yun. Hindi mo kailangan panyo hindi ko kailangan panyo. Hindi mo talaga kailangan ng panyo. Pero kailangan nila ng panyo. May panyo ka para pag sila umiyak, meron kang ibibigay. Ni tissue ba? Merong tissue ang mga lalaki ngayon sa bulsa? Para pag may nangyari dun sa kanyang sweetheart, pwede niyang bigyan ng tissue? Sino pang gumagawa nun? Nakalimutan na po na yung tao yung ganyang pagiging maginoon lang. Yung pagiging maginoon na lang, nalilimutan na po yan ng mga tao kasi hindi na itinuturo yan sa pinapanood natin. Hindi na yung nakikita sa YouTube. Hindi na itinuturo sa school yan. Hindi na natin nakikita sa mga matatanda sa atin. Pero you know what? Kaya po may panyo, it's not for you. Para po sa kanya. Pag umiyak siya or something na nangyayari siya, kailangan niyang pampunas, ito nga pala, ang panyo. So the other person can use it. Kita niyo yun? I mean, kung gaano na-diminish yung sense of detailed love na meron dapat ang tao sa... Napakasimple mo lang po ng mga sinasabi ko, pero ulitin ko po sa inyo, sino sa mga kalalakihan ngayon ang nagpapanyo? Not because of himself, but because of the others. Sino? Di ba? Wala na, no? Wala na. Ganun din po kadali sa ating makalimutan yung dapat nating gawin para sa Panginoon. Na-esteems parang sa atin. Hindi, Diyos naman siya Diyos naman siya, naiintindihan naman niya. Diyos naman siya Di ba? I mean, yung situation ko naman, siya rin naman na may gawa nito. Ano magagawa ko or what? You know, minsan insensitive na natin sa Panginoon. Yung sa kabila ng lahat ng itinulong niya, sa kabila ng lahat ng reason for us kung bakit tayo nabubuhay ngayon, siya naman na nagbigay. Pero hindi natin maibalik sa kanya kahit simple pero na full of love na atensyon. Kapag nagkulang po kasi, ang point ko po, kung bakit po ina-elaborate ito, kapag nagkulang po tayo sa pagmamahal sa Panginoon, hindi po magkukulang ng pagmamahal niya sa atin. Pero we will be weak in showing love to one another. Kung nagkukulang tayo ng pagsashow ng love sa Diyos, how much more na magkulang tayo sa pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Di ba ang Lord din naman ang nagsabi nun? Di ba? Kung sinasabi mong mahal mo ako, and yet yung taong nakikita mo, kasama mo everyday, hindi mo kayang mahalin, hindi yata ako naniniwala dyan, anak. Nakita niyo yun, mga kapatid? If we don't love God enough, we will not love each other enough. Kung wala tayong panahon sa Diyos, I'm telling you, mas dadaming pagkakataong wala na rin tayong time sa kapwa natin, even to ourselves. Di ba? 24 hours, lahat naman tayo dito, 24 hours, pero bakit yung iba nakakapag-pray pa?
nakakapagbasa pa ng Biblia sa isang araw. Pare-pareho naman 24 hours, pare-pareho naman busy. Wala tayong mga ilulusot talaga, wala eh. Wala tayong may kakatwiran. So bring back that love. Yung binding from God which is love, ibalik natin sa atin. We must be concerned about the people God loves, and that is each of us. Kaya paalalahanan po ninyo yung bawat isa. Marami po nasa bakasyon ngayon kasi summer po eh. Walang problema doon. Pero anyone po na alam naman natin na they are not here for some reason besides work, remind them. Kasi it is not really us na inindian nila. It is God actually. Yes, God is everywhere, pero may mga itinakdang lugar ng Panginoon kung saan doon tayo nagkakatagpo together to worship Him in spirit and in truth. So, ang design sa atin ng Panginoon, katulad ng sequoia tree, dapat pagdating sa love, magkakakapit ang mga puso, ang mga isip, ang mga kaluluwa ng bawat isa sa atin. So, isipin ninyo, think of how tough it would be to withstand adversity if someone were not sharing the roots of their strength with us. Ang sabi po sa Hebrews 13:16, yung binasa po natin kanina, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Meron kasi nagsasabi, kaya ko namang mag-worship on my own sa kwarto ko. Hindi na ako pupunta ngayon sa BS, hindi ako pupunta sa prayer meeting, hindi rin ako makakapunta every Friday, pero gagawin ko pa rin naman po yung pagsamba sa kwarto. Akala mo may sariling kwarto eh. Sa kwarto na, ilan sila? 4 sila doon, 5. Okay, fine, kung yun ang gusto niya. But you know what? What that kind of person is missing? Number 1, he's missing the fellowship. Alam niyo po ang fellowship designed by God. Bakit pa magkakaroon ng Trinity kung hindi ganun ang sistema? God is one, and yet God is not alone. Why? Because in the Godhead, in the Holy Trinity, in one God, there is the Father, there is the Son, there is the Holy Spirit. God is one, pero He is not alone. Meron silang eternal fellowship with each other. Ang nagsabi po niyan si Jesus Christ sa kanyang pagpe-pray sa chapter 17 ng John. Oh, Father, ibalik mo ako dun sa klase ng fellowship I had with you nung ako po'y nariyan pa sa inyong feeling. Imagine that. The Father, the Son, the Holy Spirit, yung iisang Diyos, meron siyang fellowship with Himself. Hindi siya alone. Kung ang Diyos hindi alone, how much more us? We need each other. We need the fellowship para magpalakasan tayo. Pwede tayong magbasa mag-isa. Pero sino magpapaliwanag? Hindi may Holy Spirit naman. Okay, magbasa ka mag-isa mo. After nun, mag-uusap tayo. Tell me kung ano sinabi ng Holy Spirit sa'yo. Pwede ba natin gawin yung exercise yung ganun? Tingin ninyo. Meron na kayo bibigay na verse. Tapos basahin yung mag-isa ninyo. Di ba? Tapos paglabas natin ng kwarto, pag nagsama sa, sige, anong sinabi ng Holy Spirit sa'yo? But make sure, genuinely, Holy Spirit talaga ang nagsabi, ha? Hindi tayo nag-Google. Hindi Google University. Kasi Holy Spirit nga eh. It will be just you and the Scripture and the Holy Spirit. Right? You know what? Hindi eh. We are designed to be with each other. We are designed to be a family. Kung paano may pamilya ang Diyos at kasama tayo sa pamilyang iyon, we are designed to be a family upang malaman natin ang kanyang kalooban, upang maintindihan natin ang kanyang mga salita. We need each other. Kaya nga po yung sinasabi dito, ang ginamit na term ng writer ng Hebrew, do not neglect. Yung pong salitang neglect, pag in-apply natin sa mga bata, kawawa naman itong batang to, neglected child. Napaka-negatibo po ng ibig sabihin nun. Neglected child. Kung nasa ibang bansa po tayo, kukunin yung bata. Dadali sa mga social government whatsoever. Kasi hindi mo kayang alagaan, nineglect mo yung sarili mong anak, kukunin na lang namin sa'yo, ihahanap namin siya ng foster parents. Nangyayari po sa ibang bansa, I don't know sa Pilipinas. I do believe ang daming neglected child
sa Pilipinas. Pero wala tayong ganung klase. Or maybe meron, hindi ko nang alam. Gusto ba natin yung ganun? Pwede bang, sa tingin niya, okay ba yung idea na yun sa Pilipinas kapag may mga batang nineneglect ng parents, kukunin na lang sa kanila? Dadalhin sa mga taong, hindi sila ineneglect. What do you think? Pwede ba yung ganun? Hindi nangyayari sa Pinas yun, ano? Anong mangyayari na lang sa bata? Lalaking mangmang. Kasi hindi mapag-aral. Lalaking street smart. Natututo na lang sa mga taong nasa labas, nasa kalye. Kaya yung mga sinasabi niya, ang gaspang. Yung kilos niya, napakagaspang. Yung decision making, napakagaspang. Yung future, yung pananaw sa buhay, napaka-negative. Why? Sa labas kasi natuto. Tinatawag na street smart, pero hindi smart yun. Nasisira yung buhay ng bata. Kung tutusin, dapat may ganun talaga eh. I think din yata pumapasok yung bantay bata nung araw. Ang pagkakaalam ko lang, kapag yung bata sinasaktan, doon ngayon pwedeng tumawag sa bantay bata para i-rescue. Pero what about yung kukunin na namin by law? We are required na kunin ng mga anak ninyo kasi nineneglect ninyo at ibibigay namin sa mga taong ibibigay sa kanila ang talagang kanilang pangailangan sa buhay. Di ba marami sa atin hindi naman kayang bumuhay ng sariling anak, anak pa ng anak. Why? Buhay yun eh. Kaluluwa yun. Iluluwal mo tapos pababayaan mo lang. Imagine that. Malaking kasalanan ba sa Diyos yung ganun? Yes. Kaya nga po ang pagpapamilya, hindi basta-basta. Kasi po ang pinag-uusapan nun, hindi pusa, hindi tuta, hindi pets. Tao din katulad natin na nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya nga po pinag-iisipan maigi yan bago mag-anak. Kung meron man sa atin ngayon dito, alam mong may anak ka na neglect mo, you are committing a great sin against God. Pag minsan na taong tinignan ka ng Diyos, how can you look through the eyes of God? Sa kahihiyan. Kasi ang presence ng Lord, ang isa po sa bunga ng presence ng Panginoon, kasi ilaw siya, di ba? Ang sabi po ni Pablo, sabi sa Biblia, ano bang trabaho ng ilaw? Ang trabaho ng ilaw, i-expose yung mga nasa kadiliman. Yun lang yung mga trabaho ng ilaw eh. Madilim, hindi mo makita yung nandoon, iniilawan. To expose what is in the dark. Now, God is light. Kung merong darkness sa ating buhay, at tayo na-expose sa ilaw ng Diyos, God's light will expose the dark parts of our lives. Malalantad po sa liwanag yan. Nakitang-kita ng whole universe, kitang-kita ng mga anghel sa langit. At mangyayari din, kung lolobin ng Panginoon, makikita ng mga tao around us. Isa po yung sa bunga ng ilaw ng Diyos. Isa yung sa bunga ng ilaw ng Ebanghelyo ni Kristo. To expose the dark things we have in this life. At kapag yun nakita na natin, by reading the light, by being with the light, at nakita natin ito pala yung mga dark parts ng aking buhay, Lord, help me na mabago ko ang aking sarili at ang aking mga responsibilities, magawa ko po lahat. Ganun po yung ginamit na term dyan, neglect. Ang haba, ano? Ginamit ko yung bata kasi sila pagdating sa mga bata, iba kasi tayo eh. Nararamdaman natin, right? Ang sabi po dyan, do not neglect to do good. Ang ibig sabihin po, they know how to do good, but they neglect it. You will not neglect something na wala ka namang kamalay-malay doon, right? You neglect it because you know it. Kaya walang kalusot-lusot. Doble ang kasalanan sa Diyos. Ano raw yung dapat nating, wag ina-neglect pati? To do good and to share what you have. Ngayon, hindi lang po yung mga physical na mga bagay, mga material things na pinag-usapan ditong dapat i-share. Alam niyo, ano number 1? Faith. Ngayon po yung faith po, hindi po siya nakatago sa puso. Alam po natin to, di ba? Ang faith po, hindi yung, maraming salamat pang nang binigyan mo ako ng faith. Hindi. Ang faith po, nakikita saan daw? Sa action. Sa action po. How can I share my faith, let's say, kay Ate Chin? By telling her, Ate Chin, I have faith. Kasi Ate Chin naman, oh, hallelujah! Siniran mo ako ng faith. Of course not. That faith will be converted into action. And through my action,
because of my faith, then makikita ni Ate Chin. O sino man sa inyo na, oo nga, maraming salamat po sa show of faith. And I am inspired. And I am blessed. At makakatulong ngayon yun para yung tao mismo, hindi ko na ine-neglect yung mga bagay na ito. Kasi kaya siya naging ganon, naging inspiration siya for me through his faith because ginawa niya ang mga bagay na ito. That person did not neglect these things, so ito ako ngayon naging bunga ng bagay na iyon. Kaya nga po, hindi po ba sinabi rin sa Bible, I think sa Jude or sa Titus, ang sabi doon, pwede nating gawing adorno ng gospel yung ating mga buhay out of our faith. Let our lives be the adornment of the gospel. Kasi maraming tao po, kahit i-share ang gospel, hindi nila naintindihan. Yung iba nga inaantok. Natutulog na lang, nagsishare ka ng gospel, matutulog. Pag naramang mag-uusapan Bible, mawawala. Nag-e-eskapo. Biglang mas mahalagang bagay, di ba? Kasi po, hindi lahat ng tao mayroong patience sa pakikinig. Diba? Sana kung may patience sa pagbabasa. Kaso ang tendency po ng mga tao, hindi na patience sa pakikinig, wala pang pasyensya sa pagbabasa. Sa tingin ninyo, paano mag-grow sa faith yung ganung klase ng mga tao? Show it through our lives. Maging adorno ang ating mga buhay, matuwid na pamumuhay, upang sila hindi man nakakapagbasa, hindi man nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ma-inspire sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, how can we tell someone na dumalo sa gawain if we ourselves ay wala sa gawain na yun? How can we tell someone na dumalo ka sa Bible study ni Kuya Lem? Kasi napakahalaga nun. Kung ikaw rin mismo naman kasi wala ka naman dun. How can we inspire someone else if we ourselves ay hindi rin man kasi inspired in the first place? Right? Magandang pagkakalikha sa atin ng Panginoon, pero kinakailangan nating panagutan yung kagandahan ng pagkakalikha na yon. We must live in accordance sa kanyang mga salita. At ang number one nga po na kinakailangan natin pakita, pag-ibig. Yung rooted na klase ng pagmamahal. Ang kagandahan po kasi ng rooted, katulad ng sequoia, hindi yun nabubunot. Mamamatay na muna yung puno bago mo siya mabunot. Katulad natin, isipin natin na yung mga bagay na pag-usapan natin, ikakamatay natin ipag tinanggal. Ang Lord po talagang pag iniwan tayo, we will die. Kaso hindi siya nangiiwan, hindi kasi kasama sa karakter ng Diyos yung nangiiwan. Alam niyo, napakamapalad natin. Ang daming karakter ng Panginoon, ang daming attributes, na kapag yun mga wala yun, we are done. Tapos na tayo. Mabuti lang ang Diyos, hindi po siya ganun. Hindi karakter ng Diyos yung nangiindyan. Hindi karakter ng Diyos yung nambibitin. Hindi, He is ever present in times of needs. Yung po sinabi sa Biblia. He's an ever-present help in times of trouble. Na lalo pa nga tayo nagkakaroon ng trouble because of our own doings, lalo pa siyang nariyan. Ganun ang karakter ng ating Lord. Ano yung pwede nating ipalit ngayon dun? Love. Love. Show it to God by showing it to His children. Ano pa yung pwede nating i-share? There is a great power in the entwining gifts of, we have different kinds of gifts. Sige, linawin na nga natin dito. Ano example natin dito? Meron ka bang words of encouragement? Prayers of intercession? Kapag merong nalulungkot din ba tayo? Hindi ito emo-emo lang ha. Sinabi naman sa Biblia yan, weep with those who weep. Laugh with those who laugh. Kumbaga, maging kasama kayo ng bawat isa. Diba? Yun ang sinasabi. Hindi lamang yun. Holding each other. Hindi lamang yun. Sometimes, just sitting with one another, sharing the presence of our love. Kinakailangan pa ba natin pumunta sa psychologist, sa psychiatrist, pahihigain tayo dun sa sofa, at nakarelax tayo dun, para lang makikinig lang naman yung doktor sa lahat ng sasabihin natin? Gastos pa yun, gastos. Yun yung something na dapat, yung ginagawa na psychiatrist, dapat nagagawa na nating lahat yun. By simply what? Listening to our brothers and sisters. Makinig tayo sa kanila, wag yung pag na may problema na naman ako. Arte, walang mangyayari dun. Ang Lord ba, minsan nasabihan tayo ng ganun, Lord,
tulungan mo po ako. May sakit ang nanay ko, Lord. 50-50 na siya. Tapos bumukas ang langit. Arte! Never mangyayari yun. Never. Never. So ulitin ko po, hindi na sana kailangan yung mga psychiatrists, yung mga psychologists, kung ginagawa natin ang ating part. So gawin po natin. Yung pag-encourage, I think sa ibang tao, napakahirap for them to encourage someone else. Ano? Kaya mo yan, kaya mo yan. Mahirap magkaroon ng courage to encourage someone kung tayo rin naman kasi kinakailangan i-encourage din ng iba. Parang viral kasi yan eh. Kaya po mahalagang lahat tayo practicein natin yung pag-encourage. Na sa ganun, we can encourage and they can encourage too. Of course, saan naman gagaling yun ultimately? Galing sa Panginoon, di ba? Bibigyan ng courage ang sino man. Then, isi-share ngayon yung courage na iyon. Then, all of us here, magkakaroon ngayon ng courage. Magiging courageous tayo in facing this life. In facing this life. So, wag na lang bullying. Kapag meron sa atin, nakita naman natin may problema na nga, nalulungkot na nga, tamilmil na naman, hindi naman makakain, or minsan kabaliktaran, kain ng kain kasi nga mayroong kalungkutan. Then, andun tayo ngayon to encourage them. Don't bully, encourage. Ulitin ko po, don't bully, encourage the person. Of course, in prayer of intercession, minsan po, napansin ko kasi, wala na po talaga ako may pag-pray, kuya. Kaya, paminsan-minsan na lang kasi, you know what? Hindi po totoo yun. Never na darating ang time, wala na tayong maipag-pray. Alam niyo ang problema kung bakit may nagsasabi, kasi meron pong ganun. Kung bakit may nagsasabing wala na siya magpa-pray. Alam niyo kung bakit? Napakaliit nung kahon ng prayer niya. Yung prayer box niya, napakaliit. I, me, myself, at yun lamang mga iilang tao sa paligid ko at concerns ko lang talaga kasi yung nandun sa box na yon. Kaya wala na siyang maipag-pray talaga. Wala na. But you know what? Kung talagang malawak, malaki ang box of prayer natin, I'm telling you, 30 minutes, 15 minutes, hindi enough for us to pray every day. Hindi po enough. There is a dash of selfishness po kasi minsan sa pagpa-pray. Kung hanggang saan lang yun naaabot ng aking needs, ng aking concerns, hanggang dun lang kasi kadalasan eh. Nalilimutan natin yung how about the concern of someone else? How about the concern of the Philippines? Na hanggang ngayon, ganun pa rin, third world na third world. Doon pa lamang, ang dami na po natin kailangan ipag-pray. To intercede. Yung weeping together. Again, iwasan natin yung umiiyak na nga, binubuli pa. Hindi naman sinabing makiiyak ka din. Dapat, syempre, dapat genuine, di ba? Hindi tayo mga crying ladies lang, ng mga bayaran para umiyak. And of course, holding each other. Di ba minsan may mga ganyan, lungkot na lungkot siya, minsan ang gusto lang talaga niya, umiyak or, sulking ng konti, nalulungkot sa nangyayari sa buhay niya. Minsan kailangan mo lang bilang kaibigan, nandun ka lang. Nasa tabi niya, right? May mga time na ganun eh. Yung bang hayaan mo lang siya magsalita, makinig ka na lang. Kung di ako nagkakamali, ang isa sa gusto ng mga babae, yung ganun. Yung meron silang mapaghihingahan. Ayaw na yung mga lalaking puro ganun din. Una, ang lalaki kasi hindi talaga dapat ganun eh. Hindi ko sinasabing ganun ng mga babae ha. Pero ganun expressive kasi sila, ang mga babae. Hindi po sila madaldal, hindi po yun yung sinasabi ko. Expressive lang kasi talaga ang mga babae. Hindi pwedeng kinikimkim. Sinasabi nila yan, pinapakita. Ang mga lalaki naman, just be there. Diba? Minsan kailangan mo lang makinig. Hayaan mo maubos, ma-exhaust lahat ng gusto nang sabihin. Pag na-exhaust na yun, thank you sa pakikinig ha. Tapos. Diba? Nakatulong na tayo nun. Sitting with each other, sharing the presence of our love. So, marami po tayong kaya i-share. Iilan lang po yung nabanggit natin dito. And most of you, just don't forget the love from our God. So, sa ating words to ponder, ang sabi po sa binasa natin sa verse kanina, let us consider how to stir up one another to love. Ini-stir po kasi siya. We must do something about it. Hindi po passive participation meron tayo dapat. Dapat po meron tayong active participation. Yung pa kasing, alimbawa yung stir, is an action word. Ang stir po kasi para kayo nagtitimpla ng kape. Hindi tayo makakainom ng kape
Kung hindi naman, kung nakatingin lang tayong ganun sa kape, tapos titingnan yung cream, yung sugar, tapos yung baso, walang mangyayari kasi. Walang mangyayari. So yung stir, action word yun. Pag napagsama-sama mo na, may tubig na din, stir it. Stir it. Action word kasi siya. So sabi dito, actively, we must stir up one another to love and good works. Magpaalalahanan tayo kung tayo nagkukulang. Sino ba hindi nagkukulang? Lahat tayo dito nagkukulang, even me. At ang sabi nga po dyan, not neglecting to meet together, stir up natin. What's going on? Ano nangyayari? But dati ang dami-dami natin, ang saya-saya natin sumasamba sa Panginoon. What's happening? We are responsible to that, all of us. To follow up, makipag-chat, tumawag, kumustahin, and so on and so forth. Ang sabi nga po dyan, yung kasi yung habit ng ilan. Wag nating gawing habit, wag tayong gagaya sa kanila. Kung habit yan ng ilan, yung neglecting the things for God and neglecting the things for the church, ang sabi dyan, wag daw natin gagayahin yon. Kundi, palitan natin ng encouragement. Encouraging one another. Why? Bakit mahalaga ang lahat na ito? Kasi po, andyan sa pinakahuli. Ito talaga ang reason ng sumulat na aklat ng Hebro. Kailangan gawin natin ito all the more, lalong-lalo na, as you see the day drawing near, and that is the coming of our Lord Jesus Christ. Sa bawat anak ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, dapat po hindi nawawala sa puso at isip natin na anytime pwedeng bumalik ang Panginoon. We know the parables. Yung alipin na nagsasabing matagal pa naman babalik yun. So, petik-petik muna ako dito, hayaan ko muna yan, neglect muna yan. Biglang isa namang alipin, handa siya. Kaya niya ginagawa pa rin yung dapat niyang gawin kasi alam niya, malay naman natin dumating na si boss mamaya or now na or what. Kaya siya handa. Kaya nga hindi ba ang kwento doon na biglang bumalik yung master sa panahon hindi niya sinasabi. Kasi laging ganun, di ba, sa isang kisap mata. Babalik ang Panginoon. Kaya, anong contrast, alam ng lahat babalik ang Panginoon, pero ang pagkakaiba ng dalawang alipin, yung isa, wala lang, napaka-passive. Alam niya na yung kanyang responsibilities, pero napaka-passive. Manyana habit, manyana. Pero yung isa, handa siya lagi. Regardless kung kailan pa siya babalik, basta mahalaga, anytime ako'y nakahanda. At yun ang gusto ng Panginoon. Datnan niya tayo ng ginagawa natin ng ating mga dapat gawin na nagmula rin naman sa kanyang mga kautusan. And you know what? That's why si Pastor Lampo, nagtuturo siya uli na evangelism sa labas. Kasi po, kung hindi natin kayang gumawa ng any other ministry sa church, at least gawin natin yung pinakamahalaga. And that is by sharing the gospel. Remember, the conviction of the Holy Spirit na gawin din yung number one reason and purpose niya kung bakit tayo niligtas. And that is to share the good news.